Nagsimula ang kwento sa isang dalagang nagngangalang Vivian. Upang maabot ang kanyang pangarap na maging isang fashion model, iniwan niya ang kanyang bayan sa Iowa at lumipat ng mag-isa sa New York City. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang kilalang modeling agency. Sinabi nila sa kanya na kung makapasa siya sa interview, magkakaroon siya ng pagkakataong lumabas sa mga magazine, at posibleng maging ang supermodel na matagal na niyang pinapangarap. Nang umagang yon, dumating si Vivian sa kumpanya na puno ng pananabik, ngunit pagpasok pa lamang niya, nakita niya ang 12-dosenang magagandang babae na may perpektong figura na naghihintay sa kanilang pagliko. Malinaw na mahigpit ang kompetisyon. Isa lamang sa 100 ang mapipili. Kinabahan si Vivian, ngunit pagkatapos huminga ng malalim upang pakalmeyin ang sarili, may kumpiyansa siyang naglakad papunta sa dulo ng pila. Di nagtagal, nakipag-usap siya sa isa pang naghahangad na maging modelo na nagngangalang Heather, at mabilis na naging magkaibigan ang dalawa. Marahil dahil bihira ang estilo ni Vivian, nakakagulat na hiniling ng kumpanya na siya ang unang mag-interview. Pinasimple niya ang direktor ng ahensya, sinabihan siyang maglakad ng ilang hakbang para makita nila ang kanyang postura. Mabilis na kinalma ni Vivian ang sarili at nagbigay ng kumpiyansang maliit na runway shot. Kahit hindi naman kakaiba ang kanyang hitsura, nakuha ng kanyang kumpiyansa ang atensyon ni Sheila. Pinaganda ni Sheila ang kanyang talento. Ngunit biglang nagbago ang tono. Sinabi niya kay Vivian na para maging isang fashion model, hindi ang talento ang pinakamahalagang bagay. Ang hugis ng katawan ang mahalaga. Pagkatapos ay tinanong ni Sheila kung anong sukat ng damit ang suot niya. Sumagot si Vivian, size 4, ngumiti si Sheila at malamig na sinabi, masyado kang mataba, durog na durog. Tumakbo palabas ng gusali si Vivian. Habang umiiyak, sumunod si Heather at inalo siya, sinabihan siyang huwag sumuko. Kung makakapagpapayat siya, maaaring magkaroon pa siya ng isa pang pagkakataon, ngunit hindi naniniwala si Vivian na kaya niyang pamayat ng mabilis. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, inabot siya ni Heather ng isang business card. Pag-aari ito ni Dr. Lau, isang espesyalista sa mabilis na paggamot sa pagbaba ng timbang. Ipinaliwanag ni Heather na siya mismo ang pumunta roon at matagumpay na pamayat. Dahil nagdududa pa rin, sinundan ni Vivian ang address patungo sa isang maliit at madilim na klinika. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang sitwasyon, niresetahan siya ni Dr. Lau ng gamot sa diabetes na tinatawag na Mondify, na sinasabing makakatulong ito sa matinding at mabilis na pagpapapayat. Inutusan niya itong iturok ito sa kanyang hita minsan sa 1 linggo at maingat na kontrolin ang kanyang dieta. Sinunod ni Vivian ang plano sa loob ng 4 na buwan, at laking gulat niya nang gumana ito. Nang muli siyang humarap kay Sheila, tuwang-tuwa si Sheila sa kanyang pagbabago at agad siyang pinapirmahan sa ahensya. Umunlad ang karera ni Vivian. Dahil sa kanyang kakaibang hitsura at kumpiyansa, mabilis siyang naging isa sa mga pinakasikat na bagong mukha sa mundo ng fashion. Naniniwala siyang malapit na niyang gawing isang tunay na supermodel si Vivian. Ngunit nang malapit nang sumikat ang karera ni Vivian, bigla siyang nahimatay habang nasa isang photoshoot. Pagkatapos ng isang pagsusuri, natuklasan ni Dr. Lau na may heart murmur si Vivian na hindi niya isiniwalat. Galit na binalaan niya ito na ang patuloy na pag-iniksyon ay maaaring magpasabog sa kanyang puso. Pinagbawalan niya itong uminom muli ng Mondify, ngunit si Vivian, na ngayon ay adik na sa kanyang tagumpay, ay tumanggi na tumigil. Natakot siya na kung titigil siya sa pagpapapayat, matatapos ang kanyang karera sa pagmomodelo. Nang makita ang kanyang desperasyon, nag-atubili si Dr. Lau, pagkatapos ay nawala sa silid sa likod at bumalik. Dala ang isang maliit na kahon na may palamuti. Nang buksan ito ni Vivian, nagulat siya nang makita ang isang maliit at gumagapang na nilalang sa loob. Ipinaliwanag ni Dr. Lau na ito ay itlog ng bulate, isang sinaunang paraan ng pagpapapayat. Sinabihan niya itong dapat niyang lunukin at huwag lumihis sa kanyang karaniwang gawi sa pagkain. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Vivian ang itlog at nilunok ito kasabay ng isang higop ng ulong tea. Ngumiti si Dr. Lau at sinabing, mababawasan ka ng 10 libra sa 1 linggo. Tama nga, sa kakaibang bagong paraan na ito, si Vivian ay naging mas payat at mas nagliliwanag kaysa dati. Mabilis siyang sumikat at naging pinakahinahangad na fashion model sa ahensya. Isang gabi pagkauwi niya, dahil sa gutom, nakalimutan ni Vivian ang babala ni Dr. Lau. Naubos niya ang isang buong bote ng gatas, isang buong kahon ng pasta,
at kahit kaunting modify. Gayunpaman, kahit gaano pa siya karami ang kainin, hindi siya tumaba. Sa katunayan, mas pumayat pa siya. Patuloy siyang kumakain ng marami at nag-post ng may kagandahan sa mga photoshoot. Parang perpekto ang lahat sa ngayon, ngunit habang lumalaki ang kanyang gana, nagsimulang magbago ang kanyang mood. Noong una, hindi ito masyadong inisip ni Sheila, hanggang sa magsimulang mag-init ang ulo ni Vivian. Nagalit siya nang walang dahilan, sinigawan pa niya si Sheila sa publiko. Buong pagmamalaking inanunsyo ni Vivian na napili siya ng isang mas malaki at mas prestihiyosong magazine para kunan ng litrato ang kanilang susunod na pabalat, at hindi na niya kakailanganin ang tulong ni Sheila. Pagkatapos ay umalis siya, naiwan si Sheila na tulala. Nang gabing yun, umuwi si Heather pagkatapos ng trabaho, sabik na ibahagi ang kanyang magandang balita. Isa sa kanyang mga larawan ay napili ng isang magazine para sa publikasyon, ngunit kahit gaano pa siya katagal magsalita, hindi kailanman lumitaw si Vivian. Kalaunan, natagpuan siya ni Heather na nagtatago sa loob ng aparador, nanlalaki ang mga mata at kumakain ng ice cream. Nang nanginginig ang mga kamay, bigla siyang sinigawan ni Vivian. Tinawag siyang isang, naging, at isang wannabe, at binasag ang kamera ni Heather sa sahig. Natigilan si Heather sa hindi makapaniwala. Parang nagising mula sa isang kawalan ng ulirat, biglang kumalma si Vivian at mukhang nalilito. Sa nangyari, nang mga sandaling yon, nakapagdesisyon na si Heather na lumipat. Nagmakaawa si Vivian na manatili siya, at sa desperasyon, inamin ang lahat kung paano niya nilunok ang isang tapeworm para manatiling payat. Ngunit tumawa lamang si Heather sa hindi makapaniwala, at sinabi sa kanya, ang tunay na halimaw sa loob mo ay hindi isang bulate, kundi selos. Nang dumating ang susunod na araw, ang mahina at payat na si Vivian ay naghanda para sa kanyang magazine cover shoot. Ngunit siya ay naging sobrang payat kaya ang kanyang custom-made na damit ay naging napakalaki. Walang nagawa ang stylist kundi i-clip ang sobrang tela sa likod. Bago pa man nila masimulan ang pagmi-makeup ni Vivian, na labis na nagutom, ay tumakbo sa gilid at nagsimulang lamunin ang pagkain na parang mabangis na hayop. Ang kanyang desperadong pagkain ay ikinagulat ng lahat sa set. Lalo na ang creative director ng magazine, na nakatitig ng hindi makapaniwala sa kanyang nakakakilabot na payat at mabilis na gana sa pagkain, hindi nakakagulat na ang kanyang nakakagambalang pag-uugali at hindi natural na hitsura ay, nawalan siya ng trabaho. Dumi at desperado, muling hinanap ni Vivian si Dr. Lau. Nang malaman niyang labis itong kumakain ng walang kontrol, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bigla niyang napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang tapeworm ay isang simple ngunit makapangyarihang organismo. Kung pinanatili ni Vivian ang normal na gawi sa pagkain, mananatili sana itong hindi nakakapinsala sa loob niya. Ngunit dahil labis siyang kumakain, malamang na mabilis na lumaki ang bulate. Habang lumalaki ito, mas maraming enerhiya ang kailangan nito, hanggang sa masimulan nitong kontrolin ang katawan ni Vivian. Ngayong labis na nanghihina, nagmakaawa si Vivian kay Dr. Lau na tulungan siyang alisin ang nilalang. Binalaan niya ito na ang operasyon o paggamit ng malalakas na gamot para patayin ang bulate ay maaari ring makapatay sa kanya. Sa halip, inabutan niya ito ng isang bote ng mabahong likido at sinabihan siyang natural nitong palalayasin ang parasito. Inutusan niya itong hulihin at itapon ng bulate habang lumalabas ito. Umuwi si Vivian, ininom ang buong bote ng walang pag-aalinlangan, at nanginginig na umupo sa bathtub para maghintay. Di nagtagal, nagsimulang pumihit at kumalam ang kanyang tiyan ng marahas. Pagkatapos, dahan-dahan, nakakasuklam, isang bahagi ng katawan ng tapeworm ang nagsimulang dumulas palabas sa kanya. Nang makita ang pagkakataon, hinawakan ito ni Vivian gamit ang dalawang kamay at hinayla gamit ang lahat ng natitirang lakas niya hanggang sa lumabas ang buong bulate sa kanyang katawan. Ngunit ang pagsisikap ay nag-iwan sa kanya ng tuluyang pagkaubos, masyadong mahina para makagalaw, bumagsak si Vivian. At sa isang nakakakilabot na pagliko, ang nilalang na kanyang pinalayas ay nagsimulang kumain sa kanyang walang buhay na katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang sitwasyon. Bumalik si Heather sa apartment para iimpake ang iba pa niyang gamit. Pinindot niya ang doorbell ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang ekstrang susi upang buksan ang pinto. Naramdaman niya ang baho at kaguluhan sa loob. Punong-puno ng basura ang lugar. Pagkatapos ay nakita niya ito.
Ang katawan ni Vivian na nakahandusay at walang buhay sa banyo at isang napakalaking bulate na nakasabit ng kasuklam-suklam mula sa kisame. Sa huling eksena, si Heather, na ngayon ay kapansin-pansing pamayat, ay nakitang nakaupo sa harap ni Sheila para sa isang audition. Tiningnan siya ni Sheila nang may malasakit ng ngiti at nagtanong, "Nang may kadiliman, nagugutom ka ba?" Ngumiti si Heather at sumagot, "Nagugutom na ako." Malinaw naman. Ang nakamamatay na siklo ng obsesyon ay malapit nang magsimula muli.